أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang iyo muling kapatid, mga kapatid ko sa Islam ay nagpapatuloy sa talakayin pang Ramadan at ang talakayin ito ay ika-24 na ang pamagat ng talakayin ito ay ang pagsasaliksik ng kaalaman at kahigtan nito at pagkaobligado nito. Alamin natin mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam na ang Islam o ating relihiyon ay relihiyon ng kaalaman. Nagsabi ang kataas-taasan sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ang una niyang revelasyon o unang talata o unang kabanata na kanyang ibinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Aya 1 hanggang 5 ng Surah Al-Alaq. Bumasa ka sa pangalan ng iyong Panginoon na lumikha sa tao ng namuong dugo o sa pamamagitan ng namuong dugo. Bumasa ka sapagkat ang iyong Panginoon ay mapagbigay, na nagturo sa tao sa pamamagitan ng panulat at nagturo sa tao ng bagay na hindi niya nalalaman. Alhamdulillah, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sa pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang away, binigay niya ang kanyang propeta sa atin upang malaman din natin ang bagay na ito. Unang-unang tanong, sino ang ating Panginoon? Ano ang pangalan ng ating Panginoon? Nagsabi siya, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri, doon sa Surah Taha, aya 14. Katotohanan, ako si Allah, walang ibang Diyos kundi ako, sambahin ninyo ako. At itayo ang madalas na pagdarasal bilang pag-aalala at pagpasasalamat ninyo sa akin. Ito ang makita natin mga kapatid. Ipinakilala sa atin ng kataas-taasan kung sino siya. At nagsabi pa siya, Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik walil mu'minina wal mu'minat. Aya 19 ng Surah Muhammad. Alamin mo, sabi ng kataas-taasan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, at humingi ka ng kapatawaran para sa iyong mga kasalanan at para sa mga mananampalatayang kalalakihan at mga kababaihan. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Ang pagpapasalamat at pagpuri ay babalik natin sa Kanya lamang sapagkat ibinigay niya sa atin ang kaalaman na siya lamang yung dapat nating sambahin at kilalaning Diyos na tagapaglalang. Nagsabi ang sugo sallallahu alaihi wasallam sa pagiging obligado ng paghahanap natin o pagsasaliksik ng kaalaman na inulat ito ni Al-Baihaqi, Talabul ilm faridatun ala kulli muslim aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. O kung paano sinabi ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa mga Muslim, sa bawat isa. Mapapansin natin mga kapatid na obligado tayong mag-aral hinggil sa kaalaman, pangrelihiyon. Hindi tayo inobliga ng sugo, sumakanya ang kapayapaan na mag-aral sa ibang aral, ngunit inobliga tayo na mag-aral hinggil sa ating relihiyon. Nagsabi ang kataas-taasan hinggil sa kahigtan ng pagiging maalam sa relihiyon. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sa Surah Al-Mujadila ng aya 11, itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ilan sa inyo na mayroong kaalaman sa matataas na mga antas.
purihin si Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, maging sa kabilang buhay. Makikita natin mga kapatid, hinggil sa aral na ating napapag-alaman na itataas ang mayroong kaalaman. Nagsabi pa ang kataas-taasan, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kaputol ng Surah Az-Zumar, Aya 9, sabihin mo, magkaparihas ba ang mga taong mayroong kaalaman sa mga taong walang nalalaman? Tsak na hindi, mga kapatid. Kaya mag-aral tayo, saliksikin natin ang mas malalim, huwag tayong mag-stick o manatili lamang sa kung anong mayroon na tayo ngayon, sapagkat ang kaalaman ay hindi ito mauubos pag-aaralan. Nagsabi pa ang kataas-taasan, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Surah Fatir, Aya 28. At higit na mayroong takot o higit na makakasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang yaong mga taong mayroong kaalaman. Makikita rin natin mga kapatid, ayon sa sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Huraira, ayon kay Abu Huraira na isinalaysay ni Muslim, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang lumuwas o maghanap ng kaalaman ay ibibigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagagaanin sa kanya ang pagpasok niya sa paraiso. Tsak naman mga kapatid, kapag mayroon tayong kaalaman ay mapapagaan sa atin insyaAllah na makakapasok sa paraiso, sapagkat mas madami tayong maisagawang kabutihan, mas madami tayong magawang gawain pagsamba upang umani ng kabutihan, upang makakapagpadali sa atin na pumasok sa paraiso. Nagsabi rin ang isang si Al-Imam Ash-Shafi'i hinggil sa kaalaman, Al-ilmu killan sayakunu jabalan wal ilmu kittan sayakunu nahran. Na ang pag-aaral sa kaalaman kahit paunti-unti ngunit tuloy-tuloy ay mangyari itong gabundok sa dami. Ibig sabihin maraming kaalaman kapag tuloy-tuloy ang pag-aaral natin. At ang karugtong niya, at kung mag-aaral ka ay paputol-putol, ay sabi niya, mangyari itong katulad ng ilog na minsan ay natutuyuan. Ganyan nila inahalin tulad ang mga sahaba na ito, ang mga katulad ng tabi'in na taga-sunod na ito, ang pag-aaral ng kaalaman na minsan ay natutuyuan o minsan naman ay pagkay patuloy-tuloy na mag-aral gabundok sa dami ng iyong kaalaman. Kaya naman mga kapatid, pahalagahan natin ang kaalaman at lalong-lalo na yung Quran, sapagkat dito ang pinakaunang basihan ng kaalaman natin sa relihiyon nating Islam. At nagsabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni na Bukhari at Muslim, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. O kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa inyo ay siyang nag-aaral sa Quran o ng Quran at kanya itong itinuturo rin sa kapwa niya, sa mga Muslim. Alhamdulillah, kapag tayo ay mayroong kaalaman, magkakakuha tayo ng maraming kabutihan inshallah mga kapatid. Alam natin ang kaalaman ay ito yung magbibigay sa atin ng magandang kalalabasan bilang isang Muslim. At ang masasabi ko inshallah ay ipinapayo ko sa inyo at sa aking sarili na mag-aral tayo ng kaalaman. Ang malaking pagkaiba ng kaalaman sa iba pa ay katulad ng isang masunurin o maalam, mas maganda na piliin natin yung isang maalam. Ano nga ba kapatid ang dahilan kung bakit hindi ka nakakapag-aral ng kaalaman o nakakapagsaliksik ng kaalaman ng dahil ba sa kayamanan? Ang dalawang katagang ito ay magkaparehas lang naman, ngunit napakalaki ang pagkaiba. Sapagkat ang kaalaman o ang kayamanan ay ikaw mismo ang mag-aalaga nito para hindi mawala. Subalit,
ang kaalaman ay ikaw mismo ang kanyang aalagaan, nang sa gayon ay hindi ka mawala sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.